Overcoming objection. Yung bang mga kung ano ba yung mga common objections na nare-receive nyo? Yan. Ayan. Diba? Ano ang mga objection? Ay, sorry, hindi ako mag-objection. Bakit? Kasi wala akong pera. Dapat alam nyo kung paano i-overcome ang mga objections. Okay? Overcoming objections. Number 1, meron tayong tatlong simple step na kailangan yung tandaan. Step po yan, ha? Step by step. Number 1 is to validate. Halimbawa, sinabi sa'yo ng tapos na ang presentation. Ikaw nag-present. Tinanong mo siya, gusto mo bang mag-join? Wala akong pera eh. Kapag yun ang sagot, ganito ang sabihin nyo. Ma'am Tessie, ano tayo? Magkaibigan tayo. Be honest. Handa akong tumulong sa'yo. Sigurado ka ba na talagang wala, dahil ayaw mo mag-join kasi wala ka talagang pera o talagang ayaw mo? Iba-validate mo kung talagang totoo. Baka kasi mga tao ganito. Kapag sinabi nga na, ay wala akong pera. Ano yun eh? Yun yung duplimatic words na ibig sabihin ay no. Di ba? Kaysa sabihin ng tao ayoko, sasabihin na lang niya, ay wala akong pera. Di ba? Kailangan iba, o wala akong time. Hindi ko basta ang dami. Kailangan nyo i-validate. Sabihin mo, mistake. Magkaibigan tayo. Be honest to me. Talaga bang wala kang pera o talagang ayaw mo? Pag sinabi niya, hindi, gusto ko. Gusto mo ba? Ayaw mo? Gusto ko talaga. Kaso wala akong pera. Sigurado ka? Oo, gusto ko talaga. Doon na pa, once na malaman mo yun, dito na papasok yung pangalawa. Ito yung pangalawang step. Iko-qualify mo siya. Ngayon ganito mga kaibigan. Tandaan nyo, the moment na nag-join ka dito sa OPI, ang relationship natin, hindi ko kayo empleyado. Hindi niyo ako boss. Hindi niyo ako boss mga kaibigan ha. Business partners tayo. Kayo ang boss ng sarili niyong negosyo. Ano yung negosyo nyo? Di OPI. Ano relationship natin? Business partners tayo. Hindi ko kayo empleyado. Kasi kung kayo empleyado ko, kailangan kayo mag-report dito everyday, mag-band clock. Yun po yun. So hindi yun. Business partners tayo. Ngayon, ikaw, alam mo bang ikaw ang CEO at boss o presidente ng sarili mong negosyo? Ikaw ang boss eh. Yung invite mo, halimbawa, ako yung nag-invite kay Tessie. Iko-qualify ko siya. Kung talagang pasok siya sa business. Kasi ako ang CEO, gagawin ko siyang business partner ko, iko-qualify ko siya. Sigurado ka, gusto mo? Military. So, kung mapapansin nyo, siya yung invite ko, no? Pero ang dating sa kanya, hindi ko siya kailangan. Ako, parang nag-a-apply siya sa akin. Ako yung boss, gusto niyang makijoin sa akin. Hindi ka nagmamaawa. Yung kasi ang mali, mga kaibigan, sa closing nung iba. Nagmamakaawa. Mga kaibigan, huwag nung gagawin yan. Tandaan nyo, ang kailangang motibo nyo, kaya mo siya in-invite dito sa OPI kasi gusto mo siya tulungan. Yes. Hindi mo kailangan ang 440 niya. Yun dapat ang motibo niya. Kasi kapag 440 lang ang habol mo, at na-sense yun ng kausap mo, nung invite mo, hindi siya mag-join.
At kapag 4:40 lang ang habol mo, at nag-no siya, mapaprostrate ka eh. Emotionally maano ka eh. Bakit? Kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Pero kung ang habol mo talaga ay tulungan yung tao, masasaktan ka ba? Pag nag-over ka ba ng tulong sa isang tao at hindi na kinuha ang tulong mo, nasasaktan ka? Yes. Hindi mo kawalan yun. Kawalan niya. Gusto mo siya tulungan eh. Lagi siya na hospital. Saan pumupunta to? Saan siya pumupunta? O di ba? I-invite kita. This is for me. Yung, Yes, oo. May 440 yan kami sasabihin. Yung may birthday yan eh. Pero pangalawa lang yun dapat. Ang ano dito yung gusto mong tumulong. yes. O di ba? I-qualify mo siya kung talagang gusto niya. At yun nga, iparamdam mo sa kanya, ito yung pangatlo. Iparamdam mo sa kanya na, alam mo, gusto kitang tulungan. Resolbahin natin ang problema mo. Ganun mga kaibigan. Tandaan natin, lahat ng tao, di ba kanina tinanong ko sa inyo, sino dito na problema sa pera ngayon? Lahat tumaas ang kamay. Mga kaibigan, yung kausap mo, pera ang problema niya. Kaya kailangan masolusyonan mo na tulungan yung problema niya sa pera. Walang dahilan para hindi mag-join yan, pera ang problema niya eh. Yan po yan mga kaibigan. Ito yung mga kailangan mong tandaan. I-validate mo kung talaga. Ngayon, kapag sinabi niya na ayaw mo talaga, that's it. Kapag sinabi niya ayaw niya, mag-thank you ka, thank you. Magkaibigan pa rin tayo, salamat. Huwag nyo lang kulitin. Huwag nyo lang i-text ng i-text. At huwag na huwag kayong magmamakaawa. Katsipan nyo. Okay? Tandaan nyo. Kung kailangan mo siya, mas kailangan kayo. Kailangan niya. I-qualify mo siya na parang ikaw ang big boss. Ikaw ang CEO. I-qualify mo kasi alam niyo kung bakit? Huwag kang kukuha, huwag kang mag-i-invite ng isang tao na isasama mo sa group mo na hindi marunong mag-desisyon. Yung bang, ay tatanong ko muna sa asawa ko. Oo nga. Kapag ganun, huwag mo na. Okay lang yan kahit hindi na siya mag-join. Bakit? Ang mga tao po na hindi marunong mag-desisyon sa sarili nila. Paano sila mag-lead? Ha? Paano sila mag-lead? Kung ikukonsulta pa kay commander. Tama. Kailangan may sarili. Kaya nga i-qualify mo eh. Kung qualify pa siya sa ganitong negosyo. Meron ako ni-recruit. Kasi kung hindi siya qualify, siya mismo hindi makapag-decide. Wag na. Tandaan niyo mga kaibigan, this is the truth. Hindi lahat ng Pilipino magiging opinion. Okay? Tandaan niyo yan. I-accept niyo yan. Hindi lahat ng Pilipino magiging opinions. Hindi lahat magugustuhan ng opinion. Accept that. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Dapat naman talaga hindi lahat ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung lahat ng Pilipino magiging opinion, at ikaw ay may kotse, walang magta-traffic sa daan. Walang magwawali sa kalsada. Gets mo? Magsha-shopping ka sa mall? Wala! Walang magsasabi sa iyo, good morning sir, good morning ma'am, ano pong hanap niyo? Hindi pwedeng lahat ng Pilipino maging opinion. Hindi lahat. Okay? So, pakiramdam mo sa kanya na gusto mo siyang tulong. Alam niyo mga kaibigan, this is so powerful. Kailangan alam mo ito. Ha? Kasi yung iba, masyadong emosyonal. Yes. Yung unang invite, hindi nag-join. Ako po! Mahirap mag-invite. Ang hirap alam nito. Kita mo? Hindi ginamitan ng strategy. Sinabi lang na ayaw na. Hindi man lang binalidate kung talagang ayaw talaga. Di ba? Hindi ka nag-offer ng tulong. Mga kaibigan, sige, next topic na yun. Okay,